Sa gitna ng tensyon nagaganap sa gitnang silangan kung saan patuloy ang palitan ng missile strike na nagdudulot ng pinsala sa buhay at kabuhayan, may isa namang mukha ng mundo na patuloy na nabubuhay, ang kultura, sining at pagkakaisa ng mga komunidad sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula Estados Unidos, Canada hanggang Arizona. Ito ang kwento ng resilient at identity. Sa Jacksonville, Florida, ipinagdiwang ng Cambodian community ang kanilang tradisyonal na bagong taon, ang Khmer New Year, isang mahalagang okasyon na sumisimbolo ng renewal, reflection at spiritual cleansing. Makikita sa selebrasyon ang tradisyonal na sayaw, ritual, panalangin na patuloy na isinasabuhay kahit malayo sa kanilang bansang pinagmulan. The Khmer New Year here in Jacksonville, they feel that it is not a lot of children understand what Khmer New Year is, but they know that Khmer New Year is coming. It's the festivity, it's the food, it's the music, it's everybody. Let's say once a year they come out and they see each other. So it is a meeting place, it's a meeting of celebration. Sa gitna ng global uncertainties, ang ganitong pagdiriwang ay nagsisilbing anchor ng identity, lalo na sa diaspora communities. It is important that we preserve this culture is because it is our roots. It is who we are. It is, if we don't preserve it, we will forget who we are and where we come from. So it is important, yes, to teach the children what our culture is, what our root is. Mula sa selebrasyon ng kultura, isang pagtingin naman sa kasaysayan. Ito ang Saint Agustin, ang pinakamatandang lungsod sa Estados Unidos na sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng migrasyon at cultural exchange. Dito makikita kung paano nag-uugnay ang nakaraan at kasalukuyan sa paghubog ng identity ng iba't ibang komunidad. Isang paalala na ang kasaysayan ay patuloy na bahagi ng modernong panahon. Sa Toronto, Canada, binigyang pagkilala ang mga bagong boses sa larangan ng sining. Pinangunahan ng Toronto Arts Foundation ang Newcomer Artist Award 2026, isang inisyatibo para suportahan ang mga immigrant artists na nagsisimula pa lamang sa kanilang karera. Sa pamamagitan ng grants, mentorship at exposure, nagiging instrumento ang sining upang maipahayag ang kanilang kwento. Of the foundation overall is just that every Torontonian should have access to free or low-cost arts events in their own neighborhoods, in their own backyards. And the way that we make this happen is by providing funding for different artists and organizations. Para sa mga awardees, ang pagkilalang ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa integrasyon at oportunidad sa bagong bansa. Newcomers make up over 46% of Toronto's population. They're integral to the identity of our city and to the rich and varied cultural and creative life that we enjoy here. The Newcomer Artist Award program is one of the ways that we shine a spotlight on the incredible newcomer talent in this city and help artists move their careers forward when they come to Toronto. We are so proud to celebrate their work and their lived experience and the perspectives that they bring to our life here in Toronto. Ano yung newcomer mentorships? Bagong dating ka rito na artist, gusto mong ipagpatuloy yung nagawa mo kasi pagdating dito hindi ka kilala eh. So, tuturuan ka nila kung paano mag-restart ng art practice mo dito sa Toronto. Sponsored yan ng TD Bank at saka ng maraming institutions dito. And then, part ito na tinuturuan kami kung paano makipag-usap sa mga organisasyon gaya ng Jeter Center at iba pang mga centers dito ng art para magkaroon ng project. So, tinuruan kami gumawa ng proposal, tinuruan kami gumawa ng programa, tinuruan kami mag-budget. Samantala sa Chandler, Arizona, isang dekada ng multicultural celebration ang muling ipinagdiwang. Pinangunahan ng St. Andrew's Apostolic Church ang isang festival na pinagsama-sama ang iba't ibang nasyonalidad.
upang ibahagi ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pagkain at tradisyon. So the goal is to showcase the diversity of the church. So, as you see, there's so many countries represented here, but also we're just one faith community. It's a good opportunity for us to experience and appreciate the culture all over the country or all over the world. It's a good activity because I guess it brings us all together, and it's a reminder for us to it's a reminder that we are united as one, and we are united as one and great community and more vibrant community. Higit pa sa pagkain, ito ay isang platform ng cultural dialogue at mutual understanding. Sa panahon ng global division, ang ganitong mga pagtitipon ay nagiging mahalagang espasyo para sa pagkakaisa. Everything is free. Everything is free. And to join, there is no, as long as you're a member, you don't even have to be a member of St. Andrew's Parish. If you want to join this group of women to showcase our culture, you're more than welcome to join. Sa kabila ng mga hamon sa iba't ibang panig ng mundo, ang kultura at komunidad ang patuloy na nagbubuklod sa sangkatauhan. Isang paalala na sa gitna ng pagkakaiba, may iisang direksyon, ang pagkakaisa. Dong Robles, The Filipino Correspondent Network, Phoenix, Arizona.